Magbukas tayo ng Biblia sa Galatia, Kabanatang 2, Talatang 20. Galatians chapter 2, verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ulitin ko lamang po. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ang kanyang banal na salita. Tayo po tumayo para sa panalangin. Let us pray. Father in heaven, in the name of Jesus Christ, your Son, thank you so much, O Lord, for the opportunity and the grace that you have given us, that we can worship you, that we can praise you and thank you, O Lord, as the body of Christ in this place, in this community, as the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. To declare, Lord, the excellencies of God, to declare, Lord, the glory of God, to declare, Father in heaven, your glory and your excellency and the beauty of your holiness. Lord, thank you for each and every one that you have urged, motivated by your Holy Spirit to come to your place of worship, to this house of prayer. And Father, in the name of Jesus, I just ask that, Lord, in your mercy and grace, in your goodness, in your kindness, in your love to us, continue to bless us, your people. Provide for all our needs. Bless the works of our hands. Prosper the works of our hands. Lord God Almighty, grant us abundance and prosperity. That, Lord, when we abound and prosper, we will give you all the glory, the praise, the honor, thanksgivings to you alone, righteous Father in heaven. Through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. In His holy name we pray, in Jesus' name. Amen. Let us pray. The prayer the Lord has taught His disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, and the glory, forever. Amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ating mensahe ay the victory of the cross. The victory of the cross, ang katagumpayan ng krus, or literally, ang katagumpayan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus. O yun po, yung krus ay nagsisignify o simbolo ng kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. The Christian faith rests totally upon what Jesus Christ accomplished for His people. Without the victory won on the cross, the Christian will be totally helpless and powerless. Satan does not want you to comprehend the awesome victory of the cross. He wants you to live in unbelief and despair, ignorant of the Father's great love for you and desire to meet your needs. Ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ito'y nakadepende, no? Buong buo, nakadepende, no? Buong buo nakadepende sa
ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kung ano yung kanyang nakamtan, kung ano yung kanyang nakamit, no? Ano ba yung na-accomplish o nakamtan o nakamit ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, no? Doon nakadepende buong-buo ang ating pananampalataya. Kung hindi nagtagumpay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayong mananampalataya, lahat tayo, bawat isa sa atin, we will be totally helpless and powerless. Wala tayong kapangyarihan. At hindi lang tayo walang kapangyarihan, kaawa-awa tayo. Miserable tayo. Walang pwedeng makatulong sa atin kung hindi nagtagumpay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan. Kaya si Satanas, ayaw niya na maintindihan natin kung ano yung katagumpayan ng krus. No? Ang gusto ni Satanas, tayo ay mamuhay sa kawalan ng pananampalataya at kawalan ng pag-asa, kawalan ng sigla. Ignorante tayo o hindi natin alam yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin at yung kanyang desire, yung kanyang pagnanais na tugunan, ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Ganda ng inawit natin, ano? Sabi ron? Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, found you to the bone, and thought of me, isipin mo yun, inisip ka ng Panginoon. Kaya siya namatay sa krus. Inisip niya. Nasa isip ka na nung siya namatay sa krus. Ang daming mga bumabati ko sa kantang yan. Sabi, man-centered now, man-centered. Bakit daw tao yung binibigyan ng pansin? Sino ba nililigtas ng Diyos? Sino ba nililigtas ni Jesus? Tao, di ba? At ano ba tayo? Tama. Tayo ay katawan ni Kristo. Tayo ay katawan ni Kristo. Ano sabi ron? Walang taong namumuhi sa kanyang sariling katawan. Amen? Basahin nga natin yun para alam natin sa Efeso, kabanatang 5, talatang 29. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Pinapakain tayo ng Panginoon, inaalagaan tayo eh. Kaya kung yung awit nakabatay dun sa katotohanan na nasa isip tayo ng Panginoong Jesus nung siya namatay sa krus, tama lang kasi tayo yung katawan niya. Amen? Tayo ang kanyang iniligtas, tayo ang kanyang katawan. At dapat natin maintindihan na napakalakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Sabihin nga natin ng malakas, ako'y mahal ng Panginoon! Ako'y mahal ng Panginoon! Parang iba hindi naniniwala Hindi sumasabay. Dapat yun yung ating matutunan, no? Talagang ma-internalize natin, manamdam natin, maranasan natin yung napakalaki ng pag-ibig ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. At ikaw yun. Turo mo nga katabi mo, ikaw yun. Mahal ka ni Jesus. Amen? God has established His promises and principles in the cross of Calvary. So yung lahat ng pangako at panuntunan ng Diyos nakabatay sa krus, sa kamatayan ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo.
God failed to sustain His people and meet them at every point of spiritual, physical, and material need. He will be denying the work He has already accomplished through His Son, Jesus Christ. Kung ang Diyos, mamiss niya, o makaligtaan niya, kung posible man yun, mamiss o makaligtaan ng Diyos, na pagpalain ka! Ang sinabi ko? Kung makaligtaan ng Diyos, kung posible yun, kung makaligtaan ng Diyos na pagpalain ka, kung makaligtaan ng Diyos na pagpalain ka, ang ibig sabihin nun, itinatakwa niya, itinatakwi niya ang sarili niyang gawa na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan niyo mga kapatid? Amen? Sino rito ang nakayaan ng malalaking pagpapala sa Diyos? Sa kamay. Yes, malalaking pagpapala. Ang malalaking pangarap, pagpapala, inihintay sa Diyos. Amen? Kung makalitaan ng Diyos sa pagpalain ka, ibig sabihin nun, tinatakwil niya. Yung ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang anak na namatay sa krus. Naintindihan niyo sinasabi ko? Pwede bang itakwil ng Diyos? Pwede bang itakwil ng Diyos ang ginawa niya? Pwede niya bang itakwil? Hindi niya pwedeng itakwil. Kaya nga, hindi natin nararanasan yung buhay na gusto ng Diyos sa atin dahil tayo ay, ignorante, hindi natin alam yung biyaya at pagpapala ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Dito sa 2 Corinthians, mababasa natin ang ganito. Sa chapter 5, verse 18. Sabi dito, ang Diyos, 2 Corinthians 5:18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sino ang gumawa? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan, hindi na kaaway. Hallelujah. Sa verse 19, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinibilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Ano ang pagturing sa atin ng Diyos? Binibilang niya o tinuturing niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya siya mismo ang gumawa Nung namatay ang kanyang anak, ang Diyos ang gumawa na tayo maipagkasundo sa Kanya. That God would reconcile us to Himself through the death of His Son, Jesus, on the cross of Calvary. Kaya, hindi na tayo malayo, hindi na tayo hiwalay. Ano na ang turing sa atin ng Diyos? Kaibigan! Amen! Sabihan mo ang katabi mo, kaibigan ka ng Diyos. At hindi lang kaibigan, tayo'y mga anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, malakas sa palakpak. Hallelujah! Praise God! Walang malagyan palakpak. Malakas sa palakpak! Yes! Kung anak ka ng presidente, talagang masayang-masaya ka. Amen. Nag-usap pa ako dito. Hindi ka nga anak ng presidente. Ano ka? Anak ng Diyos, di ba? 2 Corinthians chapter 9, verse 8, ang sabi rito. Let me correct myself. 2 Corinthians 8:9. Sabi rito,
Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians 8:9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa niya? Anong ginawa ng Diyos? Ginawa niyang dukha ang kanyang anak. Ginawa niyang dukha ang kanyang anak upang ano? Upang ano? Upang tayo maging mayaman sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya nga, lahat ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na namatay sa krus upang tayo hindi lang mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, kundi upang tayo mapagpala at upang tayo ay magsiyaman. Amen! 5 reasons why you need the cross in your life. 5 kadahilanan. Bakit kailangan mo ang krus o ang kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus? Kapag sinasabi natin krus, ano yun? Kamatayan ni Jesus. Pag sinasabi natin cross, ano? Kamatayan ni Jesus. Namatay si Jesus para sa iyo. 5 reasons why you need the cross in your life. You need the cross to, number 1, free you from guilt and condemnation. Palayain ka sa lahat ng pagkakundina, no? Diba Tagalog ng guilt? Isip-isip. Hindi tayo makatulog. Ano ba Tagalog ng guilt? Yung laging piling mo, makasalanan ka, masiranan ko yun. Yun, ang pagkaramdam mo, wala kang kwentang tao, no? Guilt. Meron kang dinadalang bigat. Bigat sa dito. Guilt. Kasi guilty naman tayo lahat eh. Amen? Pero namatay si Jesus para tayo ay palayain sa guilt at condemnation. Hindi na tayo parurusahan. Hindi na tayo kinukondena. Hindi na tayo kinukondena. Na tayo ilalaya na sa lahat ng kabigatan sa loob. No? Romans chapter 8 verse 1. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakapag-isa na kay Kristo Jesus. Sa ibang salin, hindi na hahatulang parusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi kaya parusahan kung sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi ako katabi mo, hindi ka na parurusahan. Malaya ka na sa kaparusahan at bigat ng kasalanan. Amen. Diba? Pangalawa, deliver you from the oppression of the devil. Palayain ka sa pagpapahirap ng diablo sa iyo. Hebrews chapter 2, verses 14 to 15. Hebrews chapter 2, verses 14 to 15. Sabi diyan, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipi ng takot
sa kamatayan. So sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus, pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi takot mamatay. Amen. Sabihan mo nga katabi mo, takot ka bang mamatay? Pag takot ka mamatay, hindi alam yung pag-ibig ng Diyos. Hindi alam. May confession ako. Sinabi ng asawa ko sa akin. Kung panahon na ako'y masama sa kanya, hindi ako mabuti sa kanya. Lang, maamin tayo. Hindi tayo maamin. Wala. Hindi tayo pagkatawagin ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, masama akong asawa, masama akong ama, masama akong gusto. Pero salamat, kinabagan mo ko. At sabi ng asawa ko, anong masama ako sa kanya, Panginoon, tuloy mo na siya. Nanalangin ko na asawa, pag hindi ko alam. Pinapakuha na ako. Kaso sinagot siya. Sinagot siya ni Lord Hindi niya pa panahon. Hindi niya pa panahon. Ano yung mga asawa mo? Kung nananalangin sa'yo, uli ka na. Pero awang lang Diyos ang ating buhay at kamatayan. Amen? Kaya pag mamamatay ka na, dapat walang takot sa puso. Walang takot dapat sa puso. Kasi ano ka, anak ka ng Diyos. Alam mo kung saan magpupunta Pag takot ka pang mamatay, hindi ka pala malaya. Ano sabi rito? Ano sabi rito? Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao. Pinalaya ng lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Malaya na tayo. Hindi na tayo dapat takot sa kamatayan. Amen. Dahil namatay na ang Panginoon, tapos sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay wasakin niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ano sabi rito sa Acts chapter 10 verse 38? Gawa kabanatang 10 talatang 38. Sabi rito, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng diablo. So hindi alam actually ng mga tao, kahit tayo, hindi pa tayo mananampalataya o kahit siguro ngayon, hindi natin alam o hindi alam ng mga tao na ang diablo ay nagpapahirap sa mga tao. Intindihan niyo sinabi ko? Intindihan niyo sinabi ko? Yun yung ginagawa ng diablo. Anong ginagawa ng diablo? Pinapahirapan ang mga tao. Pwedeng sakit, pwedeng kahirapan, baon sa utang, ano ba? Magulo ang buhay, magulo ang relasyon sa asawa, magulo ang pamilya. Sino nagpapahirap? Ang diablo. Pero sino ang nagpapagaling? Sa lahat ng pinapahirapan ng diablo, sino ang nagpapagaling? Si Jesus. Amen? Alam ninyo ang tungkol kay Jesus sa taga Nazaret at kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao, pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng diablo. Kahit yung pagkabihag, pagkaalipin sa anumang bisyo, pagpapahirap ng diablo yun. Ay hindi makakalaya ang tao sa anumang bisyo.
anumang tali ng kasalanan, anumang talikala, kadena ng kasalanan, hindi siya lalaya hanggang hindi siya pinapalaya ng Panginoong Yesus. Amen? Parang hindi na kayo naniniwala. Amen? Sino nagpapagaling? Sino nagpapalaya? Si Jesus. Gusto mo lumaya sa pagpapahirap ng diablo? Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo kanyang kamatayan. Sumampalataya ka, Panginoon, namatay ka para sa akin. Para ako'y pagalingin. Para ako'y palayain sa pagpapahirap ng diablo sa aking buhay. Number 3, heal you from pain and suffering. Ang kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus upang pagalingin ka sa lahat ng sakit ng loob. Lahat ng sakit ng loob, lahat ng pagdurusa. Awit, Psalm 31 verse 10. Sabi rito, pinagod ako ng aking kalungkutan dahil sa pagluhay umikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y naaagnas na rin. Pansinin niyo yung pain at suffering na ginagawa sa tao. Pinagod ako ng aking kalungkutan dahil sa pagluhay umikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y naagnas na rin. Pero namatay si Jesus para sa iyo. Namatay si Jesus para sa iyo upang pagalingin ka sa lahat ng sakit ng loob at lahat ng pagdurusa. Can you say amen? Amen. Number 4, overcome anxiety and fear. Mapagtagumpayan mo ang lahat ng kabalisahan at takot. 1 John chapter 4 verse 18. 1 John chapter 4 verse 18. Sabi rito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya namatay si Jesus, ang krus, nagsisimbolo ng kamatayan ni Jesus. Namatay si Jesus para mapagtagumpayan mo ang lahat ng kabalisahan, kabagabagan at lahat ng takot. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon dahil mga leaders ng BCM, hindi naman lahat ay parating ng Baguio, nag-enjoy sa Baguio. Yes. Hallelujah. Parang hindi masaya yung mga nakarating ng Baguio. Ay, piling ko ba? Sarap sana, no? Kung buong BCM, no? Tayo pupunta ng Baguio, no? Sa bus tayo, no? Ilan ba ang bus? Tayo lang ba naman ang bus? 45? 45? Dalawang bus pala tayo, no? As makikita na ulit tayo na Pastor Jonathan. Ano ba yun? Joke lang yun. Talagay ito, para tayo mga sordinas doon, ano? Para tayo pinasok sa lata ng sili. Yung Cannon Road, dinadaanan lang yung mga private vehicles. Hindi yung mga bus. Kaya makikita mo yung ganda ng Cannon Road, no? May mga lagas-las, falls. Diba? Ang iba namamaligman kayo. Pero hindi siya madaling, tawag dito, hindi siya madaling
kumbaga, daanan, no? Kasi, pag medyo nagkamali ka ron, pwede kang ma-aksidente. Marami na aksidente, di ba? Sa Quezon Road. Tama ba ako? O, parang wala tayong pagkaalam sa buhay. Pero pag anak ka ng Diyos, hallelujah, anak ka ng Diyos, hindi ka matatakot. Amen? Hindi dahil sa magaling si Brother Mar mag-drive. O, magaling mag-drive si Brother Mar. Amen? Parang hindi na-appreciated, ha? Hindi mag-drive si Brother Mar. Walang kapalitan, di ba? Pinaglalabanan yung antok ng pagbalik. Di ba? Sarap ng buhay namin katong lalaki. Pinagdadrive lang kami, ha? Hindi kayo marunong drive, eh. Alam nila, tricycle, eh. Hindi dahil sa magaling mag-drive si Brother Mark, hindi alam mo, hawak ng Diyos ang buhay mo. Kaya walang takot sa puso. Amen? Pag naglalakbay ka sa aeroplano, dumadaan ka ng turbulence, eh. Dumadaan ka ng turbulence yung aeroplano, gano'n. Nung papunta ako ng Korea, 4 na beses yung turbulence. 4. Nananalangin ako, pero walang takot sa puso. Actually, yung tawag dito, parang risk of flying. Nalala ko talaga, nung galing kami ng Cagayan de Oro City, Airbus, yung aming sinakyan. May turbulence. Biglang bumagsak yung aeroplano, 200 feet siguro. Yung kape namin, natapon lahat, eh. Tapos lahat sa aeroplano, nagsisigaw. Takot na. Akala nila, babagsak na yung aeroplano kasi lalim nun. 200 feet siguro yung pinagsak. Ano, I pray for speaking in tongues. By speaking in tongues. Hindi ako takot. Effective ang speaking in tongues, eh. Kaya lang, hindi ko pwedeng, ang tawag dito, ituro sa inyo kasi, for the many years, evangelical, di ba? Evangelical, tama? 18 years, so nami-miss nyo yung isang uri ng panalangin na napaka-effective. Yung parang tongues ko kanina, hindi talaga tongues yun. Kasi dapat, Espiritu ng Diyos ang nag-uudyok sa'yo para manalangin ka sa tongues. So it's a prayer in the Spirit, being led and motivated to the Lord. Ay, isang pastor na katabi ko, sabi naman sa akin, no, pastor, pag ganyan nararanasan sa paglipad, nahihimik ako nagpre-pray. Parang kinocompare niya kami. Ako maingay, prayer in tongues ako. Siya naman tahimik. Sabi niya, sinasabi ko sa Lord, Lord, ano po ba ang kulang sa paglilingkod ko sa iyo? Ganun daw yung prayer niya. Lord, ano pa ba ang kulang sa paglilingkod ko sa iyo? Kasi hindi mo alam, sa isang iglang, pwedeng mawakasan ng buhay mo, eh. Pero kapag ikaw ay lubos ang pananalig, lubos ang pananampalataya mo na namatay si Jesus para sa iyo, walang takot sa puso mo. Amen? Walang takot sa puso mo. Kasi alam mo, kontrolado niya ang lahat, eh. Pag ako ay nagre-reflect, nagmumuni-muni, nagbubulay-bulay, nakikita ko talaga ang kamay ng Diyos. Walang aksidente, walang incidental. Lahat hawak niya, lahat plano niya. Dapat maintindihan mo yun. Lahat ng bagay nasa kamay ng Diyos. At kung ikaw ay anak niya, lubos ang pananalig at pananampalataya mo sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus para sa iyo, walang takot sa puso. Dahil
Dahil ano, mga kapatid? Ano sabi ng binasa natin? Walang kalakip na takot ang pag-ibig. Ba na sinabi ko, sabi rito, walang kasamang takot ang pag-ibig, walang kalakip na takot ang pag-ibig, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. O hindi ka sigurado sa buhay mo, may takot sa puso mo, takot ka mamatay o ano pa man, ibig sabihin, hindi mo talaga nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. You do not really experience the love of God because you are ignorant and you do not believe. Kaya sa umaga ito, kailangan sumampalataya ka. Maniwala ka buong puso na namatay ang Panginoong Yesus para sa iyo. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Amen? Diba, yung ating pinagmulan, ang ganda. Ano sabi niya? Galatians 2:20. Balikan natin. Ang ganda na sinabi. Ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harap ng Panginoon. Lahat ng nasa sa atin ay dahil lang sa habag, dahil lamang sa biyaya niya. Amen. Panlima, defeat death. Maging ang kamatayan. Tinalo ng kamatayan ng Panginoong Yesus dahil siya nagbangon muli, nabuhay na mag-uli, nagbangon buwan sa mga patay. Romans 6:23, alam na natin yan, ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sinabi sa Revelations chapter 21 verse 8, anong sinabi ron? Yung pangalawang kamatayan, ang sabi dyan, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Yung una, pisikal na kamatayan, maging yung pangalawang kamatayan na ibubulid ang katawan at kaluluwa ng tao na hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus sa lawa ng lalagablab na apoy at asupre. Tinalo ito ng Panginoon para sa mga anak ng Diyos. Hindi na yun ang kanilang magiging kasasapitan. Tayo patungo sa kalangitan dahil may buhay na walang hanggan at magiging kabahagi tayo, kasama tayo sa bagong langit at sa bagong lupa. Can you say amen? 1 Corinthians chapter 15. Ano sabi dito? Verses 54 to 58. Sabi rito, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, yung pagkabuhay na mag-uli natin bilang mga mananampalataya at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong kamandag, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dahil tayo bubuhayin muli, magkakaroon tayo ng bagong katawan. Ano sabi ng salita ng Diyos? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo. Palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tayo nagtatrabaho, tayo naglilingkod sa Diyos,
Hindi upang maligtas. Tayo nagtatrabaho, naglilingkod sa Diyos para tayo ano? Gantimpalaan niya. Amen? Gantimpalaan niya. Amen? Walang paglilingkod sa Diyos na hindi niya ginagantimpalaan. At ang gantimpala ng Diyos, hindi lang sa langit, kundi ang gantimpala ng Diyos, maging dito sa lupa. Amen. Mga magulang, hindi ko naman ito ipinagmamalaki, no? Kasi, sa karir na pinasok ng aking punsong anak na si Elijah, panimula lamang yun. Panimula lang. Hindi ko alam na sa puso at isip niya, pero parang napakataas ang pangarap ko. Napakataas ang pangarap mo. Sino ang naglalagay ng kaisipan sa isip ng tao? Sino naglalagay? Kaya dapat ka matakot sa Diyos. Kasi pwede kang bigyan ng Diyos ng kaisipan na puro mali ang iniisip mo. Puro mali isipin mo. Matakot ka sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, paubaya ka niyan sa sarili mong kabulastugan eh. Papaubaya ka ng Diyos sa sarili mong katigasan ng ulo. No? Sa Romans tayo. Sabi rito sa Romans chapter 9, verse 18. O dito muna sa verse 17. Sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari. Sino ang gumawang hari? Panginoon, ang Diyos, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan, maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinakahabagan ng Diyos ang sino mang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niya maging matigas ang ulo. Pag nakita ng Diyos na masayang-masaya ka sa ginagawa mo, mali ang ginagawa mo, kasalanan ang ginagawa mo, at ayaw mo magsisi, ayaw mo magbago, papaubaya ka ng Diyos sa sarili mo, alokohan sa sarili mo kasamaan. Ang lahat ng iisipin mo, puro mali, puro masama, puro kasalanan. Di mo alam ang dulo na yan. Ano ang dulo nun? Kapahabangan, kaparusahan. Lagi ko sinasabi, hindi sa salita, kundi sa buhay, sa gawa na ipapakita kung tama ang ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Sinabi sa salmista sinabi sa salmista? Fret not because of the evildoers. Fret not because of the evildoers. Huwag kang mainggit sa mga taong magawa ng masama. Fret not because of the evildoers. Lahat accountable sa Panginoon. Wala makakaligtas. Kung nakakaligtas sa hukuman ng tao, husgado ng tao, sa Diyos, wala makakaligtas. Kaya, ang sinasabi ko, siguro kung namatay ako ng panahon na nagluto ko ako sa buhay, paano kita ko sa akin sa impyerno. Kahit pastor na nangangaral ako. Binibigyan ka ng Diyos sa pagkakataong mabago yung direksyon ng buhay mo, magsisi ka, talimunan mo, kasalanan mo, gawin mo! Dahil yun ay tinaya din ng Diyos para sa iyo. Amen? Kung ano ang nasa naman ang isip mo, galing din sa Diyos yan. Kaya ang anak ko sabi ko, parang napakataas ng pangalan ng anak ko. Pero kung ang Diyos ang naglalagay nito sa puso niya, hayaan ko. O ang Diyos ang naglalagay nito sa isip niya, hayaan ko. Pero ng mga bata sila, napakaraming luha ang aking iniluha para sa kanila. Iniluluha ko ang aking mga anak. Panahon na bata sila. Ayaw pang lumuhod doon na matagal. Kaya hindi na kasi masakit na yung ulo ko. Pero ng mga bata-bata pa ako, 1-2 oras sa kaluhod, puro pag-iyak, puro pagsaw.
Puro pananalangin sa Espiritu, ginagawa ko para sa mga anak. Walang paglilingkod sa Diyos na hindi ginagampalaan ng Diyos. Amen? Walang paglilingkod sa Diyos na hindi ginagampalaan ng Diyos. Amen? Sabi ko kanina, hindi ko pa pinagmamalaki dahil nagsisimula pa lang siya. Pero sino ang magsasabi na yung anak ko, may bossing pa niya na nakagano'n eh. Nakita niya yung picture niya. Bata siya. Kita niya. Diba? Sino magsasabi kahit ako hindi ko naisip eh. Sino makakapagsabi na siya pala yung magiging isang congressman? At syempre, hindi niya naman aaminin yun kasi alam mo ang tao, pag nagtatagumpay, may kayabangan. Pag nagtatagumpay ang tao, may kayabangan eh. Ano ang pinagbabalangan ng tao? Pag nagtatagumpay, isip niya, abilidad niya, kakayahan niya. Pero sa totoo, buhay yun ang panalangin ng kanyang ama. Sa totoo, buhay yun ang paglilingkod ng kanyang ama. Kaya lang, hindi ko diniditig sa kanya. Bahala ang Panginoon magpaunawa sa kanya. Pag naglingkod ka sa Diyos, tiyak, hindi ka man ang gantimpalaan, ang salilahi mo ang gantimpalaan. Amen? Kaya hindi ka lugi sa paglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod tayo, hindi para maligtas. Naglilingkod tayo para tayo tumanggap ng gantimpala. Ganun kabuti, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon maglingkod sa Kanya para gantimpalaan niya ang paglilingkod natin sa Kanya. Sabihan mo nga katabi mo, hindi ka lugi pag naglingkod ka sa Panginoon. Amen? So, madaliin na natin ito. The 4 victories of the cross, yung 4 na katagumpayan ng krus, the victory of forgiveness. Dahil sa krus, dahil namatay ang Panginoong Yesus para sa iyo, pinatawad ka na sa lahat ng mga kasalanan. Sabi rito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. May kapanatagan ang ating loob. Hallelujah! We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabihan mo nga kapatid mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Pangalawa, the victory of provisions. The victory of provision. Namatay ang Panginoong Yesus para lahat ng pangangailangan natin ay ipagkaloob niya sa atin. Romans chapter 8 verse 32. Kung ang sariling anak ng Diyos, kung ang sariling niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ano sabi ng salita ng Diyos? Hindi niya pinagkait ang kanyang anak, hindi niya pinagkait si Jesus. Ano sabi ng salita ng Diyos? Hindi niya kaya ibibigay ng masagana ang lahat ng bagay para sa atin? Hindi kaya ibibigay ng Diyos ng masagana ang lahat ng bagay para sa atin? Ano sagot doon? Ano sagot doon? Si Sister Igala nakikinig. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi niya kaya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Bakit niya ibibigay ng masagana ang lahat ng bagay sa atin? Bakit? Hindi niya nga ipinagkait ang sarili niyang anak. Amen. Isipin mo yun. May pangangailangan ka, hindi nga ipinagkait ng ama ang kanyang anak na matay para sa iyo. Hindi niya ipagkakait ang lahat ng bagay, mabubuting bagay. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ano sagot mga kapatid? Wala nakikinig. Anong gagawin? Hindi kaya niya ibibigay ng masagana ang lahat ng bagay sa atin. Ano sagot? Ibibigay. Parang hindi pa rin kayo sigurado eh. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana ang lahat ng bagay para sa atin. Ano sagot? Ibibigay. Ibibigay. Ibibigay kasi hindi niya nga ipinagkait ang sarili niyang anak. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay
para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Ano ang sagot? Ibibigay. Salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan dito. Kung hindi ka nagpa-participate, hindi ka naniniwala, I'm sorry. Hallelujah. Salita ng Diyos, pwede mong pag-alayan ng buhay ang salita ng Diyos kasi tapat at totoo ang Diyos na nagsalita nito. Amen. Amen. The victory of triumph over the devil. Dahil namatay si Jesus, meron tayong katagumpayan laban sa diablo. 1 John 3:8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang diablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus at sa kanya muling pagkabuhay, winasak niya na ang mga gawa ng diablo. And last, the victory of healing. Maging ang kagalingan ng ating mga sakit. Pinagaling na ng ating Panginoon. Sumampalataya lamang tayo. Sumampalataya lamang tayo. 1 Peter chapter 2 verse 24. Ano sabi rito? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Amen. Then Isaiah 53:5, Isaiah 53:5, natatapos na po tayo mga kapatid. Isaiah 53, talatang 5. Sabi rito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. At yung huling verse, Psalm 103, awit 103. Talatang 3, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. The cross of Christ is full of power. Makapangyarihan ang kamatayan ng Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo. With it, as an integral part of your faith, you can walk in victory over guilt and condemnation and over all the oppression of the devil. Sumampalataya ka sa kamatayan niya. Bahagi ng pagkatao ng buhay mo. Lalakad kang may katagumpayan. Lalakad kang may katagumpayan. No? Over guilt and condemnation and over all the oppression of the devil. With the cross, you are victor over sickness. Dahil namatay si Jesus, dahil sa kanyang krus, ikaw ay victor. Tagumpay ka sa sakit, suffering, pagdurusa, anxiety, kabagabagan, kabalisan, fear, takot. With the cross, you will even ultimately triumph over death. Sa pagkabuhay na pag-uli, magtatagumpay tayo sa kamatayan. The cross has relevance in every area of your life. In the cross, dahil namatay si Jesus, there are forgiveness, freedom, provision, and healing. In the cross are found all the answers to life. The cross is the beginning and the end in your Christian journey. Alam niyo na nag-uumpisa ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, nagsisimula. Ang unang simbolo nila ay isda, no? Tapos doon sa isda,
merong word na ictus. I-C-S-T-U-S. No? Ibig sabihin nun, Yesu Cristo, hominem. Ano nga ba yung T? Nalimutan ko. Yung S, isoter, no? Yung S, isoter. Ibig sabihin sa ating wika, si Yesu Cristo ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Yan ibig sabihin ng ictus, no? Sa ating wika. Yesu Cristo ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So, naging simbolo yung isda. Kaya minsan makaka-encounter tayo ng mga isda pa sa sa mga likod ng mga sasakyan. Nakikita niyo ba yun? No? Pero appropriate sa matagal na panahon, up to now, appropriate na ang simbolo ng pagka-Kristyano ay ang krus. Amen? Appropriate kasi ang krus ay simbolo ng pagkakain ng Panginoon Jesus. At namatay siya para lahat ng biyaya ng langit. Lahat ng kayamanan ng langit, lahat ng biyaya ng langit ay tanggapin mo, mapasayo. Kung may lubos kang pananalig sa Panginoon at sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa iyo. Amen? Tumayo tayong lahat.